Someone here did walk away from the past sa inyo. Nakikita ko dito. Pero mukhang hindi niya nare-realize, no, na, well, mahal naman talaga niya kayo. Kasi nakataas rito ang mga cups of love. Those are the symbols of emotions and feelings. Pero, magkaiba kasi mga babes, no, yung na-realize mo sa alam mo lang. So, umalis siya rito kahit na mahal ka naman talaga niya. So, pwedeng hindi niya na-realize kung gaano ka niya rito kamahal. Yan. So, maaaring isa na naman to sa mga nagising sa katotohanan, no? Pero maaaring huli na. Pero tingnan pa natin. O, diba? Sabi ko sa inyo, mahal kayo nito eh. Pero parang tikom ang bibig niya ngayon with the King of Cups energy. This is someone keeping it sa sarili niya lang. Parang mamahalin na lang kita dito sa small island ko na to. Yan. Parang tatago ko na lang yung pagmamahal ko sa'yo. Tsaka tinan mo to. May nakita akong isda dun sa di kalayuan. So, maaaring meron ditong third party. Yung iba pwedeng hindi third party na tao, pero pwede namang pumagit na sa inyo. No? Na problema or baka may nag-arise rito na personal issues niya or whatever. And look at that. Empress in reverse. Ay, go. Well, I am not be surprised if makita natin ulit yung Empress in reverse. Pero hindi yun magandang sitwasyon right now. Because alam mo yung parang ganito eh, namalengke ka. Sabihin ko sa inyo I think you cut this person out. Queen of Swords energy. Namalengke ka, tapos kunwari, ang ganda ng balat, no, bumili ka ng ng talong, tapos ang ganda, diba? Ang ganda ng kulay, ang ganda lahat ng kasi kinilatis mo, pag uwi mo, pagbukas mo, may uod pala. Kasi tabi sa mga kumakain, diba? Ganun. Ganun yun. Ganun. Kinat mo siya sa buhay mo kahit mahal na mahal mo pa siya. Yun yung nakita ko dito in the past. Parang it left you no choice. Well, minaman-manan or tinitingnan or ini-spy niya rito ang social media account mo or baka nakakabalita pa rin siya sa'yo. Pero nakikita ko siyang walang ginagawa with the King of Cups energy. Pero minamahal ka niya. Nakikita ko rito. Or na-realize niya na mahal ka talaga niya. Yan. Oh? Ten of Swords na to. Oh? Eight of Swords. Okay. Well, I'm not even surprised. Empress in reverse. Paktay. Yan. Okay. Hey there, collective! Thank you so much sa patuloy at wala ninyo talagang kasawa-sawa at walang patid na pagsuporta sa akin dito sa mga new subscribers. Hello sa inyong lahat. Ako po si Yan. So mga babes, bago natin simulan ng reading na ite for you, reminders na hindi ito for everybody at piliin mo lamang yung mga mensahe na sa tingin mo para sa'yo. At syempre timeless at wala tayong gender dito. Meron tayong new channel, ang All About Taurus. So kung kayo ay Taurus or dealing kayo with Taurus at isa kayong cross-watcher nila, or kung meron kayong Taurus in your natal chart, you might want to check that out. The link is in the description box. So, ito na nga mga babes. Nakita ko rito, malinaw na meron ditong betrayal. Okay? Ten of Swords energy, Eight of Swords energy. Someone here feels blindfolded.
No one can help him or her. Walang makatutulong sa kanyang ibang tao dito. At napapalibutan siya rito ng parang bakod rito mga babes, no? Kung mapapansin mo, may kastilyo dun sa likod, no? At kung makikita ninyo, parang yan ang kastilyo ng mga Disney princesses at mga Prince Charmings na kagaya ninyo. So, nakikita ko rito, no, na meron ditong tao na gustong makaalis sa sitwasyon niya ngayon at gustong pumunta dyan sa castle na yan kung saan nasan kayo. So, this person feels like na parang gusto niya nang umalis rito at pwedeng gustong umuwi sa inyo or pumunta sa inyo. Pero wala na siyang magawa dito. Tinan mo, nakapiring pa ang kanyang mga mata dito at nakagapos siya. So, kung sino man to mga babes, ayun, ang putik ko. Sino man to mga babes, nakikita ko rin that with the Ten of Swords energy, this is the energy of someone here who cannot do something about sa kanyang sitwasyon na kinasasadlakan right now. At kung sino to, malino na binitray kayo nito, trinador kayo nito in the past. Meron kasi ditong truth, no, clarity, revelation, actually more likely truth and revelation in the past with the Ace of Swords energy about this deceptive, no, na pangyayari, or there's deception here together with the devil. So there is someone here in the past, I believe this person yun, no, na pwedeng past lover mo siya at nagkaalaman noon. There is a truth na nabunyag dati, no. Either yung truth na yun has something to do with niloko niya kayo or in-involve na kayo sa isang third party situation actually with the Three of Swords, pero yung iba pwedeng doesn't have to be na third party na tao lang. Pwedeng iba yung situation for others of you. Kasi third party, pwedeng may mga taong nangialam, pwedeng may mga tao ritong mas pinakinggan siya instead yung sarili niya. Pwede rin naman na problema at personal issues na kinaharap niya rito na mas pinili niya or hindi niya nakayanan dito. Kaya nagkaroon ng separation sa inyong dalawa. Yung iba, kung meron man ditong third party, nakikita ko rito na pwedeng may proud pa dito. Proud pa siya ron, nakikita ko rito. So, nung nagkaalaman rito na yung tinatago niya sa inyo, lumabas, no, yan, I'm hearing mabaho, yan. Hindi ko sinasabing mabaho siya, pero maaaring yung baho lumabas, yan, no. Kasi tabi sa mga kumakain, sa inyo mga babes, no. In short, meron dito na parang truth na lumabas, which is yun nga, hindi kaaya-ayang truth, no, nakatotohanan dito, and one, pwedeng yun nga tinago niya sa inyo, yung deception na yun, yung parang pangangaliwa na yun, yung panluloko na yun, pandaraya, Seven of Swords energy. Okay? Tapos, nung nagkaalaman na, pwedeng naging proud pa siya ron. So, nakikita ko rito that this person could probably self-absorb. Medyo may pagkaano siya, may pagka mataas ang kanya rito na ego, yun ang nakikita ko dito, no. At kahit nagkaalaman na itong nakikita ko sa inyo with the Five of Cups energy, Seven of Wands, and there's that Queen of Cups. Nung nagkaalaman na, kahit nalaman nyo pa na third party yun, okay, for the sake of love, yan, no, para sa kapangyarihan ng pagmamahal or sa ngalan ng pag-ibig, nilaban nyo to dati. Yan. We're hearing that song. You know that song. Don't give up on us, baby. Yan. So, kung sino man to maaaring, kahit niloko niya kayo noon, or kahit na may ginawa siya ritong hindi maganda or hindi kaaya-aya, okay? Parang sinuyo nyo pa siya, kinausap nyo pa siya, nakipag-communicate pa kayo sa kanya, nag-heart-to-heart conversation pa kayong dalawa, no, na wag nyong bitiwan to relationship ninyo sa pag-aakalang matinuto, no, na mag-isip, no, or nasa katinoan siya rito ng kanyang isipan, diba? Akala ninyo, makukumbensyon nyo siya mga babes, no, na manatili sa buhay ninyo, diba? Yung willing na nga kayong patawarin tong mukong na to, 'di ba? Pero ang ginawa niya pa rin, lumayas pa rin siya rito. Nagpunta pa rin siya doon mga babes, no. Itong player na to. Actually, this person played games eh. Kasi hindi ko siya nakitang nasaktan nung iniwan niya kayo. Okay, I'm sorry to say that. Very blunt ba? Very diretsahan. Pero hindi ko siya nakitang nasaktan. Okay?
hindi siya nasaktan nung iniwan niya kayo at umalis siya rito sa relationship na to. Yun ang nakikita ko rito. Nung time na yun ha, mga babes, nung time na yun na Knight of Wands energy. Alam niya yun, na mahal niyo talaga siya, na talaga nagkikare kayo para sa kanya. Alam niya talaga yun. Kaya lang, meron talaga siya ritong desisyon noon, no, na in the past na ngayon ay pinagsisisihan niya na. Okay? Alam niya yun. Magkaiba kasi yung alam niya yun sa hindi niya yun na-realize. Kasi yung na-realize, yung parang nagising no? Yung gano'n na parang nagising ka, diba? Yung parang, diba, minsan pag nakatulala ka, di mo alam kung ano yung mga nangyari sa paligid mo, kung ano yung mga pinag-uusapan ng mga tao, pinagkikwentuhan sa paligid mo, diba? Pero pag tinawag ka nila, huy! Yan, diba, dun ka palang, uy, ano, katulala ka na naman siya. Yan, diba? So, dun ka pala magigising. Parang ganun yung nangyari sa kanya rito. Okay? So, ito na nga, kung third party man yung pinuntahan niya nun, kasi 3 of Swords lumalabas dito, no? Dun siya ay nakakaloka, no? Wala siyang kaalam-alam dito na yung pinuntahan niya rito is hindi cumulus clouds or hindi cirrus clouds. Feeling ko proud na yung science teacher ko ngayon sa akin. Yung cumulus clouds tsaka cirrus clouds, no? Yun yung mga clear skies, no? Mga magagandang ulap, no? Mga puffy na clouds rito na nagsisimbolize ng mga magandang araw. Yung araw ay sisikat, yung mga ganun, no? Pero yung mga nimbus clouds, yung mga ganun, mga makakapal na ulap, mga dark clouds, yung mga babes na yun. Diyan siya papunta, plus may mga ano-ano pa, no? Patagilid pa yung patak ng makakapal na mga ulan dito. So, ibig sabihin, hindi niya alam, papunta pala siya sa dilubyo, no? At kung tao man, mga babes, no, yung pinuntahan niya, mukhang ang stuck moment dito, no? Kasi nakita niya yung tao na, wala tayong gender. Nakita niya yung tao na yun bilang empress before, pero tingnan mo naman, paktay talaga. Because Empress is in reverse, no? Hindi niya nakita na Empress pa ito ngayon. Because kapag ang isang tao ay nakita ang isang tao as Empress, ganito, very attractive, very abundant, very angat sa lahat. Ganyan yung kita ko dito. Someone na wala ka nang mahihiling pa. Maganda, gwapo, mabait, lahat-lahat na nandito na, pero ngayon paktay talaga kasi ganito niya na yung nakikita. At pwede kasi, alam mo kasi ang Empress, this is a pregnant woman. Kaya yan ganyan, no? Lousy yung dress niya rito kasi buntis yan. So pwedeng literal na buntis yan ngayon. Wala tayong gender dito. Pwedeng siya yung buntis ngayon or yung kung lalaki naman yung nanonood dito, buntis na yun. Kung lalaki, buntis na yung partner mo, kung siya man yung nangaliwa rito. Wala tayong gender. Pero kung may tao rito, meron na ritong birth of a child na yun yung nagiging hadlang or nagiging wall dito. Kaya hindi na siya makaalis sa sitwasyon na to. For others of you, wala man ditong child or wala man ditong anak, pero yung bump dyan, no, symbolizes yung new life na meron siya. At nakuha natin to in reverse. So, ibig sabihin, ang new life na meron yan, yung past person mo ngayon ay napakasyongit na life ngayon. Yan. May struggle rito, no, at pinagsisisihan niya na na-stuck siya rito sa tao na to. Kung tao man to, okay, na-stuck siya dyan, kahit wala silang anak, meron dyang sitwasyon na hindi niya na maalisan. Yun. At kung hindi naman yan tao, no, meron siya ngayon pinagdadaanan na gusto niya nang umuwi, gusto niya nang tumawid dun sa castle na yun. Andun kasi kayo mga babes, so, gusto niya nang umuwi sa inyo. Alam niya na yan, nare-realize siya na yan ngayon, pero tingnan mo, wala rin naman tumutulong sa kanya rito, so ibig sabihin, dyan na siya. Diba? Nakikita ko rito. Kasi, whoever this individual is, nakikita ko rito na parang siyang pakialam sa inyo noon. Yun yung nakikita ko eh. Diba? To the point na willing ka na nga patawarin siya noon. Willing ka na nga na parang pagbigyan siya ulit. Bigyan siya ng chance rito. Pero wala. Nag-fly-fly pa rin siya. Nag-fly-fly means nag-go away siya rito. Diba? Kasi hindi niya alam, papunta pala siya sa dilubyo. Ngayon, kung may bata man ditong involved, no, buntis na yun, pwedeng pinakakasal siya rin ng mga magulang. Or pwedeng
dahil may bata na, ayaw nyo na rin talaga siya fully tanggapin rito. Actually, kasi nakikita ko yung energy ninyo in the future. Meron kayo rito makikilala bagong connection rito. Pwedeng isang kaibigan or baka maging kaibigan nyo siya rito. You know that? We're hearing that song. You know that song? Yung, I don't know what it is, what that you've done to me. Weak. Yan, no? So, I can see, meron kayo dito makakonect mga babes, no, na pwedeng ma-pull yan sa inyo. Kasi, tinan mo, I don't know what it is that you've done to me. No? So, hindi niya alam, no? That caused me to act in such a crazy way. Hey, yan, diba? So, tong channel na to, hindi niya na, sabi ko sa inyo, so, yun nga mga babes, nakikita ko rito na pwedeng ma-inlove ka at it could be somehow na ma-fall ka sa isang proseso, no? Dahan-dahan na proseso. Pwede ikaw yung ma-fall or itong tao na to na paparating sa buhay mo yung ma-fall at first, 'di ba? Parang di niya maintindihan, parang di niya alam kung ano yung nangyayari sa kanya at first, no? Sa nararamdaman niya para sa iyo, hindi niya alam love na pala yun. So I can see someone falling in love with you in the future, no? So kawawa. Kawawa to ngayon dito kasi tinan mo, parang kitang, ang laki kasi nung castle, oh. Minsan kasi sa ibang mga tarot decks, maliliit lang yung pagka-drawing ng mga castle. Ito hindi, oh. Ang taas pa ng wall. Parang kailangan niya pang mag-hiking dyan. Eh, ang malupit pa doon, nakagapo siya dito, tapos may mga espada pang ganyan. Eh, sino magtatanggal sa kanya dyan? Eh, wala na, nai-inlove ka na dito, oh. Tsaka nung time na yun, ano pa kayo willing pa kayong magpatawad pero ngayon I think hindi na. Siguro, pag dumating yung tamang pagkakataon, willing kayo magpatawad, pero yung babalik kayo sa kanya, I don't think so. Lalo na meron siya ngayong stuck na pinai-stackan, no, na problema, sitwasyon, nako, lalo na yung iba, may mga third party rito, no, na may mga anak na dito na parang, yun na yung nagiging pinaka dahilan para hindi na kayo rito, pwede para sa isa't isa. Kasi pwedeng kayo rin nanggaling na parang dahil meron na siyang anak ngayon, hindi na kami pwede. Parang may gano'n ako nakukuha sa iba sa inyo. Pero whatever the case may be, I can see you here na hindi naman talaga kayo nakatakda para sa kanya, mga mahal. Kasi meron kayo rito, Ayan, with the temperance right here, meron ditong isang taong paparating sa buhay ninyo, no? Maganda to kasi nasa proseso yung magkakakilala kayo, darating siya sa buhay ninyo, magkakakilala kayo, no? Hanggang sa may in love kayo, yung ganyan, no? Diba? At first, alam mo yun, yung parang dumaan kayo dun sa crush mo na, tapos ina-admire mo na siya, no? Infatuation, ganyan, hanggang sa lumalalim ng feelings and emotions, nade-develop niya. Ano, maganda dito. Nakikita ko kayo rito, no, na may equal give and take dito sa inyong love life in the future. Ito, nakikita ko kasi na ngayon, sa ngayon, wala, hindi niya rin talaga alam yung gagawin niya. Nasa-stuck siya ngayon dyan sa sitwasyon niya rito. Pero yan kasi yung parang bagay na ito kasi sasabi ko sa lagi dapat kasi pinag-iisipan mo na yung desisyon rito sa life bago gumugura sa mga ganito. Yan tuloy, diba? Well, ito nga yung mga babes. So, nakikita ko siya ngayon na wala talaga kayong makukuha dito na kahit na communication kasi pwedeng binabantayan rin siya. May nagbabakod kasi, kung papansin niyo nakataas lahat ng espada, wala namang nakatumba dito mga babes. So, ibig sabihin pwedeng may bantay sarado at saka may mga matang nakatingin sa kanya. Yan. So, yun nga. Thank you so much, collective. Sana ngayon love and life. Yan.